Magandang gabi po sa bawat sa atin dito po sa loob ng iglesia. At ganoon din po sa mga tahanan, nanonood at nakikinig po sa aming pong gawain sa gabing ito. Tayo po ay dumako muna sa isang panalangin at inananyayahan ko po kayo na tayo po ay magsitaing lahat para sa panalangin. Aming Amang Banal na makapangyarihan sa lahat, muli sa iyo ang kapurihan at kalulatian sa gabing ito. Hiningi po, Panginoon namin, ang iyong gabay sa pagitan ng Banal Espiritu na siyang kumilos sa bawat sa amin, lalo na sa mga tao na wala pang pagkakilala sa iyo, Panginoon. At ito ang maging daan upang kanilang makilala na lubos ay anak na si Jesus at tanggapin bilang kanilang personal tagapagligtas. Ama, ikaw po manguna sa lahat po ng gagawa, kikilos sa amin pong gawain sa gabing ito, lalo na higit, Panginoon, ang iyong anak na gagamitin. Itago mo ko sa hindi kuran, Panginoon, at ikaw ang magbuka ng aking mga labi, maging biyaya at pagpapala ng bawat isa. Dalayan ko din po aming mga kapatiran na patungo rito. Ingatan mo at sila po ay makasama namin sa iyo pong biyaya na ipagkakaloob sa gabing ito. Lahat po ito ay aming tinatagumilin at pinasalamatan sa pangalan po ng anak na si Jesus. Amen. Manatili po tayo nakatayo para sa pag-aawitan. Magandang gabi po sa ating lahat at welcome po sa ating Wednesday prayer meeting po. Tayo po ay magsiawi sa ating Panginoon, indescribable po. From the highest of heights to the depths of the sea, creation's revealing your majesty. From the colors of fall to the fragrance of spring, every creature unique in the song that it sings, all exclaiming, indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God, all powerful, untamable. Awestruck we fall to our knees as we humbly proclaim, you are amazing, God, who has told every lightning bolt where it should go, and its heavenly storehouses laden with snow. We imagine the sun and give source to its light, it conceals it to bring us the coolness of night. None can fathom, indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God, all powerful, untamable. Awestruck we fall to our knees as we humbly proclaim, you are amazing, God, who imagined the sun and gives source to its light. It conceals it to bring us the coolness of night. Incomparable, unchangeable, you see the depths of my heart, yet you love me the same. You are amazing, God, you are amazing, God. Lord, the light, your love is shining in the midst of the darkness, shining. Jesus,
shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. River flow, flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. Lord, I come to your awesome presence from the shadows into the radiance. By the blood I may enter your brightness. Search me, try me, consume all my darkness. Shine on me. Shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Flow, river, flow, flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. As we gaze on your kingly brightness, so our faces display your likeness, ever changing from glory to glory. Mirrored here, may our lives tell your story. Shine on me. Shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Flow, river, flow, flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Flow, river, flow, flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. Send forth your word, Lord, and let there be light. Amen po. Tayo po magkamustahan sa isa't isa habang kinakanta ang Ligaya ng Buhay. Si Kristo, ligaya sa iba't
po doon, tayo po ay mari ng magsiupo. At dadako na po tayo sa ating mga anunsyo. Okay po, so unang-una po, meron po tayong DBB araw-araw po. Maliban sa linggo, tayo po ay manood dito kung kaya po. Midweek service and prayer meeting, every Wednesday, 7 p.m. Salamat po sa mga pumunta po ngayon. Kung hindi po kayo makapunta, meron pong live stream sa FB. Sunday worship service, 9 a.m. Meron din pong live stream via Facebook. Susunod po na linggo po, ang ating tema ay ang mabuting pastor. Na ipipreach po ng ating pastor na mabuti. Okay. Adult Sunday School, ito po ay 3 p.m. sa Begonia Room. Makakatuto po tayo ng mga doktrina pong mahalaga rito. At Goy ko ba naman po tuwing Miyerkules at Linggo. Meron pong Bible study at tract distribution naman po tuwing Sabado. Meron rin po tayong Home Bible Study, Prayer Fellowship, and monthly worship service sa Camarin tuwing Biyernes po. At tuwing Sabado naman po ay meron din po tayong Bible study sa San Mateo po. At worship service sa Taytay naman po tuwing Sabado. So, alahanin po natin din na tuwing huling linggo po na bawat buwan, meron po tayong special missions gift giving at Lord's Supper po. At magkakaroon po tayo ng espesyal na araw po sa ika-19 po ng Enero. Ito po ang seleksik po natin sa nangyari sa nakaraang taon po at ang eleksyon ng ating mga diakono. Tayo po ay magsitiyo muli para sa ating pangatlong kanta po. Lord, I give you my heart. This is my desire to honor you. Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, every breath that I take, every moment I'm awake.
Salamat po. Tayo po ay maaari na magsiupo at ihanda po natin ang ating puso sa mensahe mula kay Deacon Conrad Castillo po. Magandang gabi po muli sa bawat isa. Tayo po ay dadako naman sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At ang ating pong paksa sa gabing ito ay may mapapamagat sa pagsunod kay Jesus. Matatagpuan po natin yan sa Matthew chapter 16, verse 24 at 25. At basahin po natin ito ng sabay-sabay, itong dalawang talata na ito. Inanyayahan ko po kayong tumayong lahat. Matthew 16, verse 24 and 25. 16, 24 and 25. Okay, handa po. Basa. Nang magkagayoy, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. 25, sapagkat ang sino mang mag-ibig, iligtas ang kanyang buhay, ay mawawalan nito. At ang sino mang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin, ay makakasumpong niyon. Tayo po muna ipanandali ang manalangin. Ama, hinihingi po namin ang iyong pagkilos sa aming pong kalagitnaan at maging sa mga tahanan na bukas ang kanila pong TV, panonood at pakikinig ng aming pong gawain sa aming pong midweek service. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa at patuloy na aming mabatid pa ang iyo pong layunin sa aming buhay at patuloy lumago sa aming pananampalataya at aming maisagawa ang iyo pong kalooban sa aming buhay sa araw-araw. At kung mayroong mga pagkukulang kasalanan, ikaw po ang maglinis sa aming mga sarili upang sa aming pagdulog, paglapit sa iyo pong panan, kami ay maging katanggap-tanggap at maging kalugod-lugod. Ikaw po ang manguna mamahala sa gabing ito. Sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Okay, tayo po ay magsipon lahat. Sa pagsunod kay Jesus. Ayan po, ano? Sa ating pong pagsunod sa ating Panginoong Jesus, ay sinasabi natin na hindi po madali, ano? Sapagkat yung pinagdaanan ng ating Panginoong Jesus ay tunay nga po na mabigat, ano? At marahil, marami ang hindi ika nga tutugon, ano? Kung ikaw ay wala pang Kristo, ano? Wala pang banal na espiritu sa iyong puso. At isang halimbawa po na magandang isa pong ilustrasyon, ano? Ang may mga ilang uri, di ba, na ibon na natuturuan ng pagsasalita, ano? Kung ano yung napapakinggan niya, inuulit niya. Ang problema lang nun, pag hindi maganda yung kanyang mga narinig. At bilang mong mga manampalataya, isang bagay, ano, na tayo po ay hindi lalayo, lilihis, ano, sa pagsunod sa Panginoon. Sapagkat ang kanyang pong buhay ng Panginoong Hesus ay katotohanan. Di po ba? Katotohanan. Walang halong mali o pagkakamali. Kaya naman po, tayo bilang mga nakakilala sa Panginoon, ano, tumanggap ng biyaya, buhay walang hanggan, ano, mula sa Panginoong Hesus. Ang buhay natin, ika nga ay hindi na po natin ito pag-aari, kundi ito ay pag-aari na ng Diyos. At tayo po ay binili sa halaga. Anong klaseng halaga? Sa dugo, sa buhay ng ating Panginoong Hesus. At dito po sa ating pag-aaral, sa ating pong binasa, no, ay may napapaloob, ano, naroon po yung commitment o buong pagsunod. At pangalawa yung submission, lubos na pagpapasakop. At meron lamang po tayong dalawang
puntos sa ating pong pag-aaral. At sa isang puntos po ay mayroong 3 bahagi, no? At ang una nga po, sa unang bahagi ay sumunod, sabi dito, ng may katapatan. Sumunod ng may katapatan. At sa mga talata na ating binasa, sabi doon, na magkagayoy, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino mang tao'y ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sabi ko nga, napakahirap, na sumunod. Lalo na tayo, di po ba, na maging sa mga ating magulang, kung minsan, hindi tayo nakakasunod sa ibang tao Kasi nga, meron tayong sariling kaisipan na. Katulad sa panahon nila Adan at Eva, di po ba, bakit sila sinubok? Kasi meron silang desisyon na ibinigay ng Diyos. May binigay. At tayo rin, kung tayo ay nandun pa sa kadiliman ng kasalanan, napakahirap po ang pagsunod. At kung tayo naman po ay nakakilala na, sabi nga dito, hindi na natin hawak ang ating sarili, ang ating buhay. Kundi, ang tangi lamang po nating gagawin ay ang pagsunod. Yun po yung ating bahagi, pagsunod. Kasi ang mundo ay nakapokus saan? Sa mga kapangyarihan, popularity, leisure, financial security, di po ba? Yan yung pinangahawakan ng mundo At yan, salita ng Diyos, hindi naman ika nga magbibigay sa akin ng pangangailangan ko. Yan ang pananaw, ng mundo. Ngunit nung tayo ika nga ay na-convert, hindi na ganon. Di po ba? Kaya nga hindi na mahirap sa atin yung pagkakaloob Di po ba? Kasi nasa atin na ang banal na espiritu Nandiyan na yung bunga ng banal na espiritu. Kaya yan yung ika nga ang ating sinusunod. Bagamat kung minsan, sarili pa rin natin. Sarili pa rin natin. Sa unang bahagi po, sabi diyan ay kalimutan. Sabi nga, di ba? Ang sarili. Let him deny himself. 1 Corinthians 6:20, sabi diyan, sapagkat kayo binili sa halaga, luwalhatin nga ninyo ang inyong katawan, ng inyong katawan ang Diyos. Ayan, kaya naman, may mga estudyante, siyempre, mayroon kanyang mga ambisyon, at yung mga kabataan. Anong maging gusto mo? Yan, di ba? Kung ano-ano yung kanilang mga nais. Pero kapag sila, ika nga, ay nakakilala sa Panginoon, ay naiiba. Naiiba po. Katulad dun sa isang anak ng kapatiran ko, talagang kumikita na, sumasahod na. At nung tawagin siya ng Panginoon, parang pinipigilan siya, nung kanyang magulang. May sakit ka, may karamdaman ka. Ang laki ng nagastos namin sa iyo sa pagpapaaral para lang makatapos. Iba yung naging pananaw, Di po ba? Nung mga magulang, Kristiyano yun, Tandaan nyo, Kristiyano yung magulang niya. Pero tayo po, sana hindi ganun ang ating mga kaisipan. Ipagkatiwala natin sa Panginoon. At alam nyo ngayon, pastor na po yun. At yung kanyang asma, lumakas po yung kanyang pangatawan. Kaya meron po posibilidad na ang Panginoon ay nasa iyo. Kung ikaw ay susunod. Kasi inihanda ka na niya Inihanda ka na niya. Ang kailangan mo na lang ay ang pagsunod. Kalimutan ang sarili. Sapagkat tayo binili sa halaga, hatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Dapat ang ating unang-unang susundin o prioridad, walang iba kundi ang Diyos. At yan ay nandito sa salita ng Diyos. Yan po ang ating sundan. Kaya nga, nung siya tinanggap natin, ay si Kristo,
Di ba sinabi natin, ikaw na ang maging tagapagligtas, Diyos at hari. Pag sinabing hari, ikaw ay magiging pagsunod. Naroon yung iyong pagsunod. Kung tinanggap natin siya. At wala na tayong karapatan, ano? Sa bawat bahagi ng ating buhay. Di po ba? Wala na tayong karapatan sa ating buhay kundi yung pagsunod sa Kanya. Pangalawa, pasanin, sabi rito, no, ang Kanyang krus. Galatians 6:5. Pasanin ang Kanyang krus. Take up His cross. Sapagkat ang bawat tao, sabi diyan, ay magpapasan ng kanyang sariling pasan. No, merong tayong pasan. At kita niyo naman ang Panginoon, di ba? Panginoong Hesus, nung siya idalhin doon sa Golgotha, siya ay may pasan na krus. At ipinakikita lamang dito, pag sinabing ganyan, ito po ay patungo sa death penalty. Death penalty doon sa mga Roma. Di ba? Yun ang mga Roma, yun ang kanilang punishment, death penalty, pagbubuhat ng krus hanggang doon sa Kalbaryo at hanggang sa pagpako sa Kanya. Yun po yung penalty, ano? Napakabigat, di po ba? Unti-unti kang humihina hanggang ikaw ay malagutan ng hininga pag naubos na ang iyong dugo. Kaya naman po, sa panganib man o kamatayan, sa pagsunod kay Jesus. Tandaan natin, pinagkatiwala na natin sa ating Panginoon ang lahat-lahat sa buhay natin. Di ba? Pag nagtiwala mo, sure ka na. Katulad ni Apostol Pablo, di po ba? Na napakaraming pag-uusig, paghihirap, sakripisyo yung kanyang pinagdaanan. Ngunit, hindi po siya natinag. Hindi po siya natinag Hanggang ika nga, siya ay maging martir. Pero hindi lahat ay ganoon, di po ba? Ang kasasapitan ng bawat mananampalataya. Iba-iba ang kalooban ng Diyos sa bawat mananampalataya. Kaya, ipagkatiwala natin ng buong-buo naman ang ating sarili, ang ating buhay sa Panginoon. Nandyan siya. Nandyan siya sa ating tabi lang Kung kalooban na tayo kunin, ano magagawa natin? Di po ba? Meron siyang magandang layunin doon. Katulad po doon sa mga misyonaryo, tumungo doon sa parting parang Africa, na kinakain yung mga tao, di po ba? At sila po, sa pagpunta nila doon, hindi pa nagtagal, sila ay nahuli, pinatay. Tingin natin, walang kabuluhan, Pero ano yung nangyari? Yung kanilang mga asawa, ginamit ng Panginoon doon sa pinuntahan ng mga misyonaryo. At sila po ay naging biyaya, pagpapala. Kaya, lahat ng nangyayari sa atin, ano man yan, karamdaman man yan, sakit na sa ating, kahit sa bulsa, may sakit din tayo, di ba? Huwag nating isipin na tayo ika nga ay parang hindi iniintindi ng Diyos. Talagang nariyan ang Panginoon sa atin. Kaya huwag tayo ika nga mapagod, Kita natin yung mga gawain, di ba? Ako, ang tagal ko na nag-BBS, kung saan-saan, taon na. Pero iilan-ilan lang yung mga tumutugon. Ang kailangan ay patuloy. Sa panganib man o kamatayan sa pagsunod kay Jesus. At napanood ko po yung yung documentary nung time na ng lusubin ng mga Hapon, yung Pearl Harbor, Alam niyo dun sa aircraft carrier, nandun pa lang sila, papaalis pa lang.
At pagsakay nila ng mga piloto, yung pinto inilak. Ibig sabihin ay no turning back. Wala nang balikan. Kasi hindi nila alam kung mabubuhay pa sila eh. Kaya nga pag tinamaan sila, noong mga bala sa itaas, alam nyo ang ginagawa nila, doon nila pinatatama. Doon sa mga barko. Doon sa mga barko ng Amerikano. Ganon sila. Talagang dedikasyon ng buhay nila. Talagang iniukol na nila yung kanilang sarili, buhay nila. Alang-alang sa kanilang pagsunod sa kanilang mga leader. At nakita niyo yung mga fundamental na Muslim, di po ba? Yung mga rebelde. Talagang nagtatanim ng ano yan, ng bomba sa katawan. Ang layo nila, pupunta sila doon sa maraming tao at doon pasasabugin at maraming mamatay. Talagang yung sarili nila, buhay nila, inilaan na talaga nila yun sa kanilang tungkulin. Sana maging ang kaisipan natin gano'n, no? Bakit? Dahil sure na tayo, di ba? Sure na ba tayo sa langit? Kung sure na tayo, gano'n ang ating gawin. Sa atin, hindi pa tayo, sabi nga ni Jan, hindi pa tayo ika nga ay umaabot doon sa time na tayo ay nasusugatan, lumalabas ang ating mga dugo, di po ba? Hindi pa eh. At konting salita lang, medyo na tayo, nagdaramdam na tayo. Kailangan tingnan natin ang mga pangyayari kasi merong kalooban yan ang Diyos sa lahat ng yan, sa nangyayari. Mahirap man yan, delikado man yan, nandun siya at alam niya po ang gagawin niya. Kaya nga sabi ni Kristo, yung pangatlo, sabi diyan, follow me, sumunod ka sa akin. Sabi si John 13:15, sapagkat kayo binigyan ko ng halimbawa upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Hindi lamang yung yung paghuhugas nung paano mga alagad, lahat ng nakita, nakasama ng Panginoong Hesus, yung kanyang mga alagad. Hindi lang yun. Kasi halos 3 taon, di po ba, nagministeryo ang Panginoon dito sa lupa. At kasama-sama niya yung kanyang mga alagad. At nakita po nilang lahat yan. Kaya, eto sa atin, ano ang ating pagbabasihan? Eto po, yung kanyang iniwan na buhay na nakatala sa Biblia, sa 4 na gospel book. Basahin natin yan. Basahin natin yan. Tingnan natin. Alamin natin kung ano ba yung mga halimbawa na dapat nating tularan. At maging si Pablo, di po ba? Sabi niya sa 1 Corinthians 11, di ba? Ano yung sabi? Teka muna, saan muna tayo? Sumunod si Jesus sa kalooban ng Diyos Ama. Sa John 5:30, sabi diyan sapagkat hindi ko pinaghahanap, sabi dito yung bandang pangatlong bahagi, sapagkat hindi ko pinaghahanap ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban niyang nagsugo sa akin. Kita nyo? Nung nasa Getsemani, sabi po niya, siya'y nananalangin, at sabi doon, yung kanyang pawis halos parang dugo. At sabi niya, kung maaari, Panginoon, maiwas ako sa sarong ito. Alam niya, nakikita niya yung kanyang patutunguhan. Ngunit, sabi niya, hindi ang aking kalooban, kundi ang iyong kalooban. Kaya hindi si Pablo, di po ba? Sa 1 Corinthians 11, sabi, maging tagatulad kayo sa akin, nagaya ko naman kay Kristo. Maraming banta, may mga hula na mangyayari sa kanya, pero sabi niya, sabi niya, kamatayan, haharapin ko. Kaya, umaron siya sa Jerusalem. Di po ba? Na doon siya hinuli, nahuli siya, ikinulong, hanggang siya ay sentensyahan sa Roma.
Maging tagatulad kayo sa akin, sabi niya rito, na nagaya ko naman kay Kristo. Kaya maganda yung mga halimbawa na iniwanan sa atin, ano? Mas lalong higit ang ating pagsunod kay Kristo. Bakit? Sa 1 Corinthians 15:3, no? Yung bandang dulo, bahagi. Sabi na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Kung hindi ginawa ng ating Panginoong ang bagay na yan, lahat tayo ay magsasaper. Lahat tayo ay magturusa sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Kaya kung kikinikinitayin natin, titingnan natin yung kalagayan doon sa impyerno, ay napakabigat. Kaya ito sana, taon na to, bagong taon na tayo ngayon, sana maging mas ibayo yung ating pagkilos, lalo na sa mga paghahayag, pag-witness ng mga kaluluwa. Gawin natin pag mayroong pagkakataon. At tayo ay magbigay ng higit na pag-aalala sa kanila, yung kanilang sasapitin. Kasi ang tao, sabi ko nga, di ba, saan lumalakad? Sa paningin. Hindi sa fake kasi nakikita nila yung takbo ng mundo, yung sistema. Yan po yung dinadaanan nila. Di ba? Malapad ang daan, di ba? Sabing ganon, ng Proverbs 12:14, ngunit ang dulo nito ay kapahamakan. Kapahamakan po. Kaya yung ating mga mahal sa buhay, kaya parati nating pinapaalala na sila ay ating ipanalangin. Kasi mahirap talaga. Hindi natin sila mabibit-bit eh. Kung tayo ligtas, kung mga Kristiyano, hindi natin sila mabibit-bit doon sa langit eh. Walang doon walang sabit. Sabi nga, di ba? Wala. Kailangan personal nilang makilala ang Panginoon. Si Kristo lamang ang tanging daan. Sabi nga dyan, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Tanging kay Kristo lang. Tandaan natin yan. Sa kabila po ng ating pagtitiis, alam ko, meron tayong pinagdaraanan. Kasi nga, naglilingkod tayo eh. Sino sinusundan natin? Si Kristo. Pag sinunod tayo kay Kristo, may pagkakataon nandun yung titiis, sakripisyo, sa ating pagsunod sa Kanya. Ngunit tayo ay nasa tamang daan, direksyon. Tamang daan tayo sa makipot na daan ang ating tungo. Kaya minsan, hindi po natin maunawaan kung bakit sa ating paglilingkod ay para bang napakadaming dumarating sa buhay natin na mga problema sa tahanan, sa ating gawain, sa eskwelahan, sa iglesia. Di po ba? Nagkakaroon ng mga problema kung saan eh. Pero, ang kailangan, yung ating unawain, yung kalooban ng Panginoon. Kaya, sa ating paghihirap na yan, merong ikang katapusan yan. Hindi habang panahon yan. Hanggang dito lang yan. Pag nakatawid tayo ng finish line, yan na po ang simula ng kaligayahan, kagalakan sa bawat sa atin. Pangalawa po, buong puso sa pagsunod. Buong puso sa pagsunod. Sabi nga rito, sapagkat ang sino man mag-ibig, iligtas. Ang kanyang buhay ay mawawalan nito. At ang sino mang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin, ay makakasumpong niyon. Parang napakahirap na unawain, yung mga talata. Ililigtas mo na nga ang sarili mo, tapos ay mawawalan ka pa ng buhay. Kasi ang prinsipyo, di ba, ng tao, gusto niya yung madali, magaang na paggawa. Kaya nga, itong mga dealer ng di ba? Ng mga drugs. Bakit hindi nahihinto yan kahit na napakarami ng nagbubuwis, nawawalan ng buhay? Kasi madali ang
pagkakitaan. Madaling pagkakitaan eh. Yan po kasi yung pangangailangan ng tao eh. Yung mga bagay na yan. At una nga po, tulad sa mga sundalo, sabi rito, no? Sa 2 Timothy 2:3 at 4. Sabi diyan, makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan na gaya ng mabuting kawal ni Kristo Jesus. Sabi dito, no, makipagtiis ka. Kasi sa training pa lang, di po ba, nandiyan na ang paghihirap eh. Hindi ka pa nakakapagsimula ng paglilingkod sa army, di po ba? At kung minsan, sa training pa lang, may na babawian na ng buhay, di po ba? Kaya, bilang mga mananampalataya, tandaan natin, kailangan merong pagtitiis sa ating paglilingkod. Kasi yun yung pinagdaanan ng ating Panginoon. At sabi sa 4, sino mang kawal na sa pagkakawal ay hindi na hahalubilo sa mga bagay ng buhay na ito upang siya'y kalugdan niyang nagtala sa pagkakawal. Hindi niya ibig na mapahalo siya sa mga bagay ng sanlibutan. Kasi yun yung kaisipan ng mundo eh. Diba? Yun ang kaisipan, mga material na bagay, pinansyal. Kaya napakarami ang mga nahuhulog sa mga bagay na kasamaan ng mundo. Kasi yun yung kanilang pamantayan eh. At sa mga sundalo, di po ba, ang kalahati ng katawan ay nasa hukay na. Walang katiyakan ang buhay kung siya makakauwi ng buhay sa kanyang pamilya. Ngunit, tandaan natin, tayo, sure na ha? Sure na tayo ha? At kung hindi pa kalooban ng Panginoon, katulad ni Pablo, di po ba? Ano ginawa sa kanya? Pinag-usig siya. Pinagbabato siya. Ngunit, hindi pa kalooban ng Panginoon eh. Kaya ang nangyari, sa kanyang buhay, ay lubos niyang ipinagkaloob sa Panginoon. Yan, pagbiro niya, pagtayo niya, matapos siya ibatuhin, iniwanan siyang patay, pagbangon niya, muli siyang nangaral. Kita niyo, hindi pa kalooban ng Panginoon eh. Meron pang ikangang layunin ang Diyos sa kanyang buhay. So, tandaan po natin yan. Sino mang kawal na sa pagkakawal ay hindi nahalubilo sa mga bagay ng buhay na ito. Kaya nga po sabi ko sa inyo, ay merong magagandang mga trabaho, kumikita ng maayos, maganda ang posisyon, ngunit isinaisang tabi dahil sa paglilingkod. Meron po ako nakasama niyan sa akin pong pinasukan, doon sa Pilacor, ano na siya, talagang matagal na siya. Matagal na po siya. Iniwanan niya yun para maging pastor. Yun yung calling sa kanya eh. Kaya kung ano man po ang kalooban ng Diyos sa atin, malalaman natin yan eh. Patuloy lang tayo sumunod. Hindi man natin ika nga alam, aakayin tayo ng Panginoon sa tamang direksyon ng ating buhay. At ganyan din, pangalawa, tulad ng isang alipin. Tulad ng isang alipin. Sa Matthew 16:25, at sabi diyan, at ang sino mang mawala ng kanyang buhay, sabi rito, ay dahil sa akin ay makakasumpong nito. Ayan, Kasi, alam mo na ang Diyos ang may hawak sa iyo. At yung mga kanyang katagubilin ay katotohanan. Kaya nga si Pablo, di po ba, nung huling sandali ng buhay niya, na alam niya na yung kanyang kalalagayan, sabi niya, nakataan na sa akin ang crown, ang corona. Hindi po ba? Alam niya na eh. Yung kanyang kalalagayan, kaya kahit na sa kamatayan, ay handa po siya. At nung Dark Ages po, di po ba, na napakaraming mga Kristiyano na kiniklaim sila ay mga tagasunod ni Kristo. Sila ay pinaguhuli.
Pinaghuli po sila at pinaririkan. Huwag mong talikuran mo yan, Diyos mo, at bibigyan kita ng buhay. Ngunit, hindi po. Kita yung masakit na kamatayan, yung ilalagay ka sa isang poste, tapos sa baba merong mga gatong, sisilabang ka ng buhay. Tapos yung pamilya mo nandyan sa harap mo, yung mga anak mo umiiyak, pero hindi po sila ika nga tumalikod sa Panginoon. Marami. Marami. Kaya, ang mga Kristiyano sa time na yon ay dumami lalo. Kasi dahil dun sa paninindigan ng mga unang Kristiyano. Napakarami po. Parang daw yan eh. Naalala ko tuloy yung isang palaisdaan, fish pan, na merong nakapasok na yung starfish. At pinag-aalis noong mangingisda yun, yung may-ari. At alam niyo ginawa niya, pinagputol-putol. Pero, ibinalik niya doon sa tubig. Dumadami pala yan. Nabubuo uli pala yan. Ganon ang pangyayari, sa buhay ng mga Kristiyano noong unang panahon. Tulad sa isang alipin, magkakasumpong nito. At ang buong buhay ay ang pagsunod sa Panginoon. Ang maganda po itong talata dito sa Lucas eh. Sana maging magandang ehemplo sa atin to, So Luke 17, verse 7. Luke 17, verse 7. Hanggang 9 mula tayo, Sabi diyan, dadapwat, sabi rito, sino sa inyo ang may isang aliping nag-aararo o nag-aalaga ng mga tupa na pagbabalik niyang galing sa bukid ay magsasabi sa kanya, parito ka agad at maupo ka sa dulang ng pagkain. Verse 8, at hindi sasabihin sa kanya, ipaghahanda mo ako ng mahapunan at magbigkis ka at paglingkuran mo ako hanggang sa ako'y makakain at makainom at saka ka lamang at saka ka kumain at uminom. 9, nagpasalamat baga siya sa alipin sapagkat ginawa ang inuutos sa kanya. Sa English, ito po sabi, I trow not. Sa palagay ko, hindi. I trow not. Kasi mga alipin sila sa isang tahanan, Kasi nung uso pa nun, mga alipin, di po ba? Sila'y naglilingkod. At kaya kung ano man ang ipagawa sa kanila, hindi sila tumututol. Ginagawa nila. Galing ka sa sa bukid o pag-aalaga. Pag uwi mo, pagod ka, siyempre. Dapat pahinga pagkain. Hindi Maghahanda ka pa ng pagkain para doon sa iyong mga amo. At verse 10, sabi diyan, gayon din naman kayo, ito para sa lahat to, gayon din naman kayo, pagka nangagawa na ninyo ang lahat ng mga bagay na sa inyo iniutos, inyong sabihin, mga aliping walang kabuluhan kami. Ginawa namin ang katungkulan namin gawin. Talagang bahagi pala natin to. Hindi tayo dapat umasa na merong kapalit. Ano yung ating ginagawa? Ito yung ating part, bahagi, bilang mga alipin. Kaya sana malinawan tayo sa ating pong ginagawa, Kaya yung katungkulan natin, gawin natin ng buong puso. Buong puso at kalooban. Normal po na gawin ang tungkulin. Mayroong sakripisyo, paghihirap at mga pag-uusik. Ang kagalakan niya ang sumunod, sabi rito, ang masunod ang kalooban ng Panginoon. At matapos ito. Hindi lang sa simula, kundi hanggang matapos. Yung pangatlo, hindi siya pumipili ng nakalulugod lamang sa kanyang gusto ibig. Di ba? Merong mga tao na ganyan. Merong mga mananampalataya na ganyan. Na
pinipili nila yung mga tungkulin o gawain na hindi sila mahirapan. Hindi umiiwas sa mga sakripisyo o mabigat at mapanganib na tungkulin. Katulad po dyan sa Luke 9:57. Luke 9:57. Ano po sabi dyan sa Luke 9:57? Sabi dyan sa 57, at paglakad nila sa daan, may nagsabi sa kanya, susunod ako sa iyo saan ka man pumaroon. 61, talon tayo. Ang iba naman ay nagsabi, susunod ako sa iyo. Panginoon, dapat pabayaan mo ako magpaalam muna sa mga kasambahay ko. 62, ang sabi ni Kristo, dapat sinabi sa kanya ni Jesus. Sinabi sa kanya ni Jesus, walang taong pagkahawak sa araro ay lumilingon sa likod at karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Kaya yung paglilingkod po natin, hindi lamang ika nga ay paminsan-minsan kung gusto lang natin. Kung ano yung ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, gawin natin ng buong sikap, buong puso. Sabi nga, di ba? Buong puso. Kasi yung binigay sa ating kaligtasan, hindi lamang ikang kalahati buo. Di po ba? Buo. Kaya bilang mga alipin, pangatlo, hindi siya pumipili mga gawain, nakakalugod lang, sa paningin ng tao. At pinagkatiwala na niya sa Panginoon ang kanyang kapalaran. Kung ano man yung kalooban ng Panginoon. At pang-apat, may bungang maganda ang pagsunod. Sa verse 25, sabi diyan, buhay na walang hanggan, kapiling, sabi rito, ng ang Panginoon. Sa verse 25 po yan, At kaluwalhatian at panatag sa darating na buhay. Kapiling ang Panginoon sa langit. Yan yung sa future na atin pong kaharapin. Sabagkat, sabi nga rito, ang sino mang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakasumpong niyon. Kaya ang mga pangako ng Panginoon, parang ika nga, parang simpleng-simple lang. Na para bang pwede mong hindi, sundin Pero, yan po, ang nilalaman ng tagubilin ng Panginoon. May bungang maganda ang kanyang pagsunod. At minsan bahagi ko na rin sa inyo yung black widow, yung isang uri ng gagamba na makamandag. At alam niyo po ba na sa kanyang pakikipag-mate doon sa lalaki, alam niyo ba yung lalaki nagsasacrifice. Isinasacrifice niya yung buhay niya. Kasi matapos siyang mag-mate, kinakain siya noong babae. Kaya ang tawag sa kanya ay Black Widow. Kaya nga po ang buhay ng isang Kristiyano na nakalasap ng kaligtasan mula kay Jesus ay dapat lang nasumunod sa lahat ng pinag-utos ng walang pag-alinlangan at ng buong katapatan sa kanyang Panginoon. At sa ating pong pagtatapos, kung paano ang Panginoong Hesus ay sumunod ng lubusan sa Diyos Ama hanggang doon sa krus ng Kalbaryo, di ba't tayo na ligtas ay dapat ding sumunod sa kanyang salita at halimbawa? Yun po yung ating parte, At pangalawa, walang shortcut sa pagsunod sa Diyos, kundi kanyang pinahalagahan niya ang mga utos nito at ganapin. Maging buhay man ang kapalit sa pagsunod at hindi pinahalagahan ang sariling kaginhawahan at ng mga bagay sa sanlibutan. Medyo ika nga hindi madali ito bilang mga mananampalataya. Yung lubusan nating pagsunod Kasi nandiyan pa tayo sa mundo, nandiyan pa yung ating dating katauhan na kumisan ay lumalabas, di po ba? Yung old nature natin, yung nais pa natin. Kaya nandiyan ang patuloy na panalangin bilang mga mananampalataya, bilang anak ng Diyos.
Kasi nandyan ang ating mga kaaway. Isa lang nga yun, ang ating sarili. At naway, nagbigay po sa atin ito ng paalala, no? At sa gayon, ay ano man ang ating kahinatnan, ano man yung ating pinagdaraanan, yan ay normal. Ano? Normal yan sa ating pagsunod sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Ama, muli salamat po sa iyong kabutihan sa gabing ito at salamat po sa iyong pong mga salita na iyong pinagkaloob sa akin na naway ito'y magbigay lubos, Panginoon, pagkaunawa, hamon sa bawat isa sa amin, maging sa mga tahanan na nanonood, nakikinig, at sa mga tao na wala pang Kristo sa kanilang puso, maging sa mga ibayong probinsya man o bansa, Panginoon, na nakarating ang iyong salita, na naway ang mga mananampalataya ay lubos, Panginoon, ipaggamit ang kanilang buong buhay ng buong puso at pagmamahal sa aming Panginoong Hesus. Ama, ikaw po, Panginoon, ang kumilos, maging sa mga wala dito sa amin at naway mapanood din nila, mapakinggan ang mensaheng ito at ito'y maging daan upang lubos po nilang ipagkatiwala ang kanilang sarili sa anumang kadahilanan na kanila pong kasasapitan. Sapagkat alam namin, ang iyong kalooban ang dapat na siyang masunod sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan sa amin. Sa pangalan po ng anak na si Jesus. Amen. Magandang gabi po. At sa ating pong pagkakaloob, ay basahin ko po ang talata dito sa mga gawa. Chapter 20, verse 25. Nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay. Nasa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklolo sa mahina at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus na siya rin ang may sabi, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumangkap. Tayo po'y manalangin. Ama, muli, salamat po sa pagkakataong ito na kami po ay karoon ng pagkakaloob ng aming pong tinatangkilik na iyo pong bahagi at dalayan nga po namin naway pagpalain mo ang bawat isa, maliit man o malaki, ay meron kaming kagalakan sa aming pagkakaloob. Salamat po ang lahat ng ito aming dalangin. Sa pangalan po ng anak na si Jesus. Amen. Tayo po'y muling magpasalamat. Ama, salamat po sa iyong kabutihan sa amin, sa bawat oras, araw ng aming buhay, na iyo pong pinagkakaloob ang lahat ng pangailangan po namin sa aming pong pamilya at aming pong gastusin, ikaw po ang nagkakaloob. Salamat, Panginoon, sa bawat isa at dalangin ko nga po na patuloy pagpalain ang lahat po ng mga anak at maging bahagi po sa ganitong misteryo ng pagkakaloob o pagbibigay ng kanila pong bahagi. Lahat ng ito ay aming dalangin. Pangalan po ng anak na si Jesus. Amen. Para po sa ating muling pag-awit, magsitayo po tayong lahat. Victory in Jesus. I heard about a story how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groaning, of His precious blood's atoning. Then I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood.
cleansing power revealing how he made the lame to walk again and caused the blind to see. And then I cried, dear Jesus, come and heal my broken spirit. And somehow Jesus came, brought to me the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. I heard about a mansion He has built for me in glory, and I heard about the streets of gold beyond the crystal sea, about the angels singing and the old redemption story. And one sweet day I'll sing up there the song of victory. In Jesus, my Savior forever, He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Amen po. Tayo po ay magstudio pa rin para sa closing prayer ni Brother Conrad Castillo po. Muli po tayong puring pasalamat sa Panginoon sa natapos po nating pananambahan. Dakilang Diyos, muli kami po ay nagluluwalhati, Panginoon, sa iyong dakilang pangalan. Salamat po sa dakilang pag-ibig na iyong pinadama sa amin, magitan ng iyong dugo na siyang nabuhos doon sa krus ng Kalbaryo upang ang aming sala ay malinis. Ama, naway, bigyan namin papahalaga, Panginoon, ang aming pong pagsunod sa Kanya sa mga halimbawa na Kanya pong iniwanan sa amin, upang sa gayon hindi po kami malihis ng direksyon o maligaw man, Panginoon. Bagkus, kami po ay makagawa at makarating sa aming pong finish line, Panginoon, sa iyo pong piling. Ama, dalahin ko po na patuloy na ikaw ang kumilos sa bawat sa amin at magkumbinsi upang aming gawin, lalo na nga po ang paghahayag, pag-witness ng ebanghelyo ng kaligtasan sa marami pang kaluluwa na naroon pa sa kadiliman ng kasalanan. Ama, muli sa mga natirang oras, sa aming pong gawain, sa aming pananalangin, hiningi po namin na pangunahan kami at tugunin sa tamang oras, panahon, ang aming pong idudulog sa iyong paanan. At maging sa aming paglisan sa lugar na ito, dalhin mo kami, Panginoon, sa aming mga tahanan ng ligtas at patuloy, Panginoon, na maisagawa namin ang iyong pong kalooban. Salamat po. Ang lahat na ito ay aming tinatagubilin at pinasalamatan sa pangalan po na Anak na si Jesus. Amen. Okay, magandang gabi po.